Wala pang naitatalang failure of elections sa bansa. Ngunit ayon sa Commission on Elections, iba't iba ang maaaring maging dahilan ng failure of elections. Ayon sa tagapagsalita ng poll body na si Director James Jimenez, idinedeklara ng COMELEC ang failure of elections kapag naantala ang pagsasagawa nito, dulot ng karahasan o violence, terorismo at pandaraya. Halimbawa, walang balota, walang eleksyon obviously. Because elections cannot be held at all. And then of course, yung man-made problems, no? Violence, people not showing up, for instance, or supplies not being delivered. Pag hindi ka makapagsagawa ng halalan, magkakaroon ka ng suspension or failure of elections. Yes. Ayon pa kay Jimenez, maaaring magdeklara rin ng failure of elections kapag may tumamang kalamidad gaya ng lindol at pagbaha dulot ng bagyo na nagiging dahilan kung bakit hindi makakapagdaos ng halalan sa isang lugar. Hindi anya maaaring ituloy ang halalan kung malalagay sa panganib ang buhay ng mga botante. When there is a natural calamity such that the voting facilities or the polling places are damaged or are unsafe to use, yun, magkakaroon ng failure of elections dyan. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi naman agad-agad na magdedeklara ng failure of elections malibang may sapat na dahilan. Kailangan anyang dumaan sa proseso ang pagdedeklara nito. Yung local election officer magre-rekomenda sa COMELEC at yung COMELEC and bank yan ang magsasabi, sige, declare ka na ng failure dyan. So hindi yan automatic, hindi yan madadaan sa puyo or madadaan sa ingay ng party. Ayon pa kay Jimenez, hindi naman anya karaniwang dahilan ang walang kuryente upang magdeklara ng failure of elections dahil bukod sa may battery ang mga vote counting machines o VCMs, may generator set din na nakalaan sa mga polling places sa bansa. Kasalukuyan na rin anyang nakikipag-ugnayan ng COMELEC field officials sa mga power providers at power distributors upang matiyak na hindi magkakaroon ng brownout sa araw ng halalan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City.